smoke blast niya. So hindi ko na medyo i-adjust yung color niya. So kung sa inyo guys medyo hindi nagbe-blend, so ganun pa rin guys. Hello guys, what's up sa YouTube Production here? So, nandito nga tayo guys no sa ating panibagong video. So, ngayon guys ay gagawa tayo ng explosion tutorials. So yung unang video nga natin guys no, na-review natin yung explosion. So, sinabi ko doon na gagawa tayo ng explosion tutorials ng mas realistic sa ginagamit ng mga explosion dito sa ating Philippine movie. Lalo na sa Ang Probinsyano guys. Ko lang ipakita doon, gusto ko lang ipakita guys, mas maganda tong ganitong explosion kaysa yung gas explosion yung gamitin. Lalo na sa Ang Probinsyano. So kung ito yung gagamitin la about explosion, so mas maganda siguro tingnan. So pasensya muna kayo guys no, medyo natagalan tayo nakapag-upload ng bagong video dahil nga sobrang busy. So madami akong racket. So kailangan ko munang unahin yun para may pakain tayo sa ating pamilya. So okay, let's get started guys. So ito yung explosion natin guys. So play ko ulit. So ito yung gagawin tong tutorials guys, and lahat ng asset ng explosion dito, dirt charge, blast. So lahat ng ginamit ko dito guys ay madadownload nyo sa baba. So nasa baba yung link guys, download nyo yan for free, and ito ay free key na. So ibig sabihin transparent na po ang background nito. Okay, so let's get started. So makikita nyo dito guys, madami tayong layers, madami tayong asset na ginamit. So una kong gawin, gawa ko ng bagong composition. So new composition, click OK, and lagay natin yung clip nyo or footage nyo na lalagyan nyo ng explosion. So paliitin ko lang to guys para, so kailangan ko lang hanapin yung timing kung saan ko ilalagay yung explosion. So dito, okay, so dito tayo maglalagay ng explosion. So una natin gagawin guys ay punta muna tayo sa ito-track natin tong footage natin para explosion natin ay sumabay sa galaw ng footage yung or clips. Okay, so punta lang sa Windows, window, tapos tracker, click nyo yan, ayan, lalabas tong tracker guys. Gagamitin natin tracker dito ay track camera. So ibig sabihin 3D camera tracker. So mag-analyze siya ng mga points yan guys, and siya na yung magbibigay ng tracking motion sa atin. So click yan guys no. So ayan guys no, pag tapos na tayo nag-track, so hanap lang kayo ng mga points yan guys, kasi ito yung magiging tracker natin. And kailangan guys, pag maghanap kayo ng tracker, kailangan naka-triangle effect. So gaya na ito, triangle. So mas maganda yung nasa floor siya, kasi nga 3D effect yung gagamitin natin. Pero ito yung gagamitin ko guys dito, kasi nga dadaan dito yung actor ko, and mawawala yung tracker. So kailangan ko maghanap ng tracking data na hindi masasama sa pag-acting ng actor ko. Okay, so kung nahanap nyo na yung triangle tracker nyo guys, right click lang, create null and camera, tapos yan guys, pwede na tayo maglagay ng explosion natin. So kailangan ko lang itansya kung saan siya umacting na pumutok yung explosion. So dito ko lalagay ang umpisan ilagay yung explosion guys. So i-timing nyo lang no. So na ko ilalagay guys ay itong mga charges. Okay, ito dirt charge, yun. So kailangan lagay nyo yung explosion guys no. So unahin natin yung dirt charge. So kailangan lang itansya natin kung saan siya nagsimula. So dito, so cut lang natin yan, and click natin to guys para magkaroon siya ng 3D effect. Pagkatapos guys, click nyo lang tong arrow na to, and punta lang kayo dito sa orientation para
malagay nyo ng sakto yung 3D effect niya, okay? So, okay, sundan nyo lang ako guys kung medyo naguguluhan kayo. Then, scale up. So, itansya lang guys, no, para kayo na mag-experiment kung gaano kalaki yung explosion yung gagawin nyo. So, tansya nyo na lang din kung anong ginamit yung scene sa explosion. So, okay. So, medyo maliit siya. Lakihin natin. So, sakto na to guys. So, kung nalagay nyo na yung dirt charge nyo guys, click nyo lang tong parent na to, tapos drag nyo to guys, and make sure na ilagay ito sa track null 1 nyo, or open nyo lang to guys and click the null 1 kung anong meron ang null kayo dito. So, ito, ibig sabihin ito yung tracking data natin guys. So, kailangan mag-parent siya para masakto yung tracking natin. So, pag nalagay natin yung explosion guys, click nyo lang to, mamask muna natin itong clips na to kasi medyo halata siya. So, click nyo yan guys, tapos punta tayo dito, pin tool. Tapos ang pin tool guys, gawa lang kayo ng mask dyan. So, sundan nyo lang ako guys, no, kung medyo nagugulahan kayo. So, pag na-mask na natin yan guys, click dito sa arrow na to, then punta dito sa mask, okay? Tapos click nyo inverted. So, kakaroon siya ng invert na yan. So, nakita natin dito guys, medyo nakikita yung kuwan sa kilid, no? So, click natin yan, medyo drag lang natin yung okay. So, medyo halata pa sa guys yung masking niya. So, gawin lang natin yan guys ay click nyo itong mask na to guys and feeder lang to, okay? Siguro mga 7. So, ayun. So, 23 para sa akin guys, and itansya nyo lang kung gaano ka laki yung mask feeder nyo gagamitin. Okay. So, ito na yung una nating explosion guys, no? So, medyo hindi pa siya realistic. So, color blend muna natin to guys. So, click to, punta sa effects, color collection, hue and saturation. Napin natin yun. Alright. So, hue and saturation guys. So, experiment lang din kayo kung para mabagay nyo sa inyong footage yung explosion, okay? So, so itong footage ito medyo may shadow siya dito. So, ibabagay ko medyo darker yung effect niya, okay? So, ganyan. Okay. So, ganoon lang guys. And pag okay na kayo sa dirt charge guys, lagay natin yung dirt charge. Isa pang dirt charge, okay? So, ito naman, isang dirt charge guys ay medyo may sparks siya. So, ito yung pangalawa, yung dirt charge na magbibigay ng realistic effect. So, palakihin lang natin ng konti. Tapos, click nyo din to guys para maging 3D. Punta sa orientation. So, timing nyo lang guys. Anong 3D effect ang magbabagay sa footage nyo, okay? So, siguro medyo okay na to sa akin. So, same pa rin guys, na experiment pa rin kung saang layer siya ilalagay or saang magbablend siya sa
second sa unang footage, unang explosion na nilagay mo, okay? So okay, nilagay ko sa baba guys. So second explosion siya. So adjust siguro natin tong konti. Medyo na to. Okay. So pag pag medyo okay na kayo sa position ng second explosion nyo guys, parent pa rin ulit. Drag this parent guys and lagay sa null natin. So naka stick na yan dyan sa isang place guys na nilagay natin. Okay, so pagkatapos guys, same pa rin guys, no? Grab the pin tool, imamas pa rin natin yan para mawala yung unwanted shape na sharp, para siyempre bibigyan ng realistic effect. So pag namas natin guys, same pa rin, punta sa mask, invert, and punta dito sa mask 1, mask speeder. Okay, so tansya pa rin guys kung anong mababagay sa footage nyo. Okay, so medyo okay na to. Blend pa rin natin sa ating footage, no? So punta sa effects, color correction, hue and saturation, and baba lang natin ng konti kasi medyo may shadow yung footage natin, so bibagay din natin yan. So okay, so pag tapos na kayo so nakita natin guys, may blast siya dito, no? So ito yung ginawa natin, ginawa ko nung una. So may smoke blast siya dyan. So okay, lagay natin yung smoke blast natin guys. So lagay nyo guys, no? Same pa rin, no? Itansya pa rin kung saan ang umpisa. Siguro so ito, I think medyo mahina ang speed nito. Okay, medyo mahina nga. So para maging mabilis siya guys, right click lang and go to time stretch. So itong 100 guys, gawin natin for 50. Type lang. Okay, so medyo mahina pa. So it's so depende sa inyo guys, no? Kung nahinaan dyan sa 50, so nasa inyo na yan guys. Okay, so sa akin siguro mga 30. So ito maganda. So okay na sa akin yung 30 guys. Same pa rin, no? Click the 3D layer para magkaroon siya ng 3D effect, and click ito sa arrow, tapos transformation. Same pa rin guys, orientation, kailangan lang natin ibagay yung positioning ng explosion. Okay, so nakita yan guys, so ibig sabihin yung 3D effect niya. Okay, yun. So scale up lang, drag natin yan. So dyan, oops, diba? So adjust lang yun, no guys, no? So dito, so yun. So play natin yan guys, medyo realistic yung explosion natin. So ayun. So okay, di ba?
So medyo may kulang pa tayo dito guys. So yung panghuling nilagay ko dito guys ay yung smoke dust. Okay, ito. So nandyan pa rin yung clips acid na yan guys. So okay, lagay natin yan dito sa ating explosion. So para sa akin guys, medyo bagay na yung smoke blast niya. So hindi ko na medyo i-adjust yung color niya. So kung sa inyo guys medyo hindi nagbe-blend, so ganun pa rin guys, no. Punta lang sa effects, tapos color correction and hue saturation. So blend nyo lang yan guys para magbibigay siya ng realistic effect. Okay, so lagay natin yung dust wave natin. So dust wave natin guys, medyo mahina siya, medyo maliit siya. Palakihan nyo lang yan. So for the dust wave guys, depende sa inyo kung i-3D nyo. So sa akin guys, kailangan ko parang i-3D yan para medyo realistic talaga siya kitingnan. So click pa rin to 3D and dyan. So syempre yung dust wave guys, medyo mahuli siya kasi nga isa siyang smoke particles. So pagtapos ng blast, doon din siya lalabas yung dust wave niya. Okay, so una yung blast charge, tapos yung blast, then yung smoke dust wave effect natin. So tansya ko lang guys, no. So siguro dito okay na to. So same pa rin guys, mamas natin yan para matanggal yung sharp edges na yan. So gayahan nyo na lang yung pagmask ko guys, no, para hindi na kayo naguguluhan. Click yan, mask, punta sa mask, yung arrow yan. Same pa rin guys, inverted and feather. Siguro mga 23. So yun. So medyo yellowish yung dust natin guys. So punta sa effect, color correction, hue saturation. So be-blend pa rin natin guys. So ayun. So ganoon lang lagi guys, no. Kailangan i-blend nyo lang yung effects nyo para mabagay din talaga sa footage nyo. Okay, siguro ito okay na to guys. So yun. So pag-play natin yan guys, oh yun. So parang totoo na siya, no. So napakalupit. So napakasimple guys. Kung kailangan nyo lang talaga yung asset na explosion, and yun, may realistic effect na tayo. So may isang kulang pa dito guys. Yung kulang natin dito is yung camera shake. So makita natin dyan guys, no, sa mga explosion, diba, pag pumuputok na, medyo may camera shake siya, yung after effect niya so napakasimpleng effect lang yan guys. So ito yung gagawin nating panghuli para medyo maganda na siya. Okay, so highlight siya lang lahat ng ginawa natin dito, then right click, pre-compose, click OK. So kailangan hanapin natin yung umpisa ng explosion. So yan lang guys, no, dito tayo mag-umpisa. So gawin natin lang dito guys is duplicate natin to. So Control D,
para mag-duplicate. And magbibilang tayo ng siguro mga 2 to 3 frame, and kakat natin yung pre-decompose natin. 1, 2, 3. So siguro mga 3 guys. Okay, so hold shift and drag yung pinaka huli para mag-click siya dyan. And 1, 2, 1, 2, 3. So cut natin dyan guys. Okay, so ibig sabihin ito yung camera shake natin. So actually hindi to talaga mag-shake, parang ginagalaw nyo lang yung position ng footage natin. So okay, so click itong arrow guys, so information, and hold alt, then click this position time watch guys. So hold alt yan, no? Tapos click nyo yan, so sa lalabas yung ganitong coding. Okay, so type lang tayo dito wiggle, tapos yan, and siguro 90/40. So pag tinignan natin yan guys, kita yan yung medyo may after shot siya. Yun. Yan. So actually guys, hindi naman niya sinishake yung camera talaga. Parang pinosisyon niya lang ng ibang direction yung duplicate na footage natin. So makikita natin guys, parang ginawang iniba nyo lang yung position. Pero pag tinignan natin guys, aftershock na siya ng explosion. So para more realistic siya guys, no, click nyo to. This is the blur motion. Tapos enable nyo din to, motion blur. Ayun, diba? So parang totoo na siya guys. Ayun. So ayun, napakasimpleng explosion, pero pag tinignan natin ay napakalupit na. So bakit nga ba ginagawa to guys? Siyempre para malaman nyo na napakasimple lang gumawa ng effect. Sana mabigyan din tayo ng mga malulupit na effect sa ating Philippine movie. Siyempre napakalaki ng kinikita nila dyan, and hindi tayo satisfied sa binibigay nila. Okay, so and kung gusto nyo ng After Effects guys, punta lang kayo sa community tab ko doon sa channel ko, and makikita nyo yung details doon. So sundin nyo lang yung ginawa natin guys, no, para medyo naguguluhan kayo. Or so yung mga asset natin guys sa explosion nasa baba, yung link, download nyo yan for free yan guys, para sa inyo yan, and naka-pre-key na yan. So transparent na yan guys, so kahit ilagay nyo yan sa Adobe Premiere, pwede pa rin gamitin guys na asset yan, na footage. Okay, so okay guys, please subscribe and hit that bell button, and madami pa tayong tutorials na gagawin ko. So kung may mga katanungan kayo guys, comment lang kayo sa baba, and simple sisikapin kong sagutin yan. So susunod ko palang tutorials guys na gagawin ay itong laser beam. Kung wala pa kayong After Effects guys, punta lang kayo sa community tab ko, and makikita nyo yung details doon. Okay, please like na rin guys, and malaking tulong na yan para sa akin. So Sayote Production here, signing out.